Pag-uwi niya sa bahay mula sa paaralan ng hapong iyon, agad niyang binuksan ang telebisyon. Masakit na panoorin sa TV na ini-interview si Bernard na kasamang babaeng pakakasal nito. Ngunit titiisin niya. Halos isang buwan nang hindi niya nakikita ang binata. Hindi niya masisisi ang binata na hindi na siya nito dalawin sa paaralan o sa kanyang bahay. Base sa pagkukwento ni Carlo kapag umuuwi sa San Ildefonso at dinadalaw siya sa bahay, malimit nitong ikwento sa kanya na lagi raw mainit ang ulo ng bayaw nito. Kapag ibubukas daw ng mag-asawa ang usapan tungkol sa kanya, lagi itong nagmumura. Ayaw na raw nitong marinig ang kanyang pangalan. Hindi niya may kakailang nasasaktan siya. Sabik na sabik niyang muling masilayan ng binata at ang interview sa telebisyon ang magiging solusyon niya upang maibsan ang pangungulilang nararamdaman niya. Pagkatapos ng panggabing balita, ipalalabas ang eksklusibong panayam. Iyong upo niya sa kawayang sopa, hindi na siya tumayo. Lumakas ang pagdagundong ng dibdib niya nang matapos ang balita at i-anunsyo na. Magsisimula na ang interview sa binatang Mondragon. Palibhasa kilalang pamilyang pinanggalingan ito. Agad na ipinakita ang maraming audience ng celebrity talk show. At saka pa lamang ipinokos ang camera sa babaeng host. Good evening my dear televiewers and to the audience na naritong lahat sa studio. Masayang bungad na bati ng babaeng host. Tonight you'll witness my live exclusive interview with the most talk about issue in town. The upcoming wedding of one of the most sought after bachelors in town, son of famous Luis Santiago Mondragon. Let's welcome Bernard Mondragon. Lumabas sa animoy pintuan na nasa uhanan ng studio ang binata. Bumilis ang pintig ng puso niya nang ipokus ang camera sa mukha ng binata. How can I forget you, Bernard? Hindi pa rin nababago ang kilig na dulot mo sa akin. Kumaway pa ang binata sa audience corner na hindi magkamayan sa pagsigaw. Pagkuhan ay lumapit sa babaeng host na agad na pinagdaplisan ng halik sa pisngi. Good evening, Bernard. Bati ng host. Good evening din sa iyo, Krista. So, hindi ko na patatagalin ang pananabik ng milyon-milyon mong tagahanga. Bernard, which I know na nalulungkot dahil mawawala na sila ng tsansa sa iyo. Pagbibiro ng host, what's the feeling that soon you'll say goodbye to our bachelorhood? Nangingislap ang mga mata ng binata na tumingin sa host at tumingin pa sa harap ng kamera bago sumagot. Very happy. I'm very happy dahil magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Tumingin ito sa camera. Napakurap si Amanda sa harap ng telebisyon. Pakiramdam na silang pinag-aansiyuhan nito. I'll be having my own family which I will keep for the rest of my life. Masayang sagot nito. I can see in your eyes that you're really in love. Komento ng host. You're 100% sure, right? Parang tinarakan ng punyal ang puso ni Amanda sa narinig. May namukal na luha sa mga mata niya. I presume na ayaw mong malingat kahit na isang minuto sa iyong mga mata ang babaeng pakakasalan mo. You got it, Krista. If that's the case, kailangan ko nang tawagin ang soon-to-be Mrs. Bernard Mondragon. My dear televiewers in the audience, let's all welcome the girl na nagpasa. Suko sa puso ng kinikilalang notorious playboy in town. Miss Tricia Salvador. Dinala ang camera sa audience na walang humpay na nagprakpak at pagkuha na sa slim na babae. With grace na naglakad, saka ito lumapit sa tabi ng host na agad na binati at nakipagbeso-beso at sa bandang huli lumapit kay Bernard. Sa gulat ng lahat, sinilyuhan ni Bernard ng halik ang mga labi ni Tricia. Naghihiyawan ng audience. Si Amanda na may nanlaki ang mga mata. Gusto niyang ipikit ang mga mata ngunit nanatiling nakapokus ang kanyang paningin sa telebisyon. Nahilam ang mga mata niya sa luha. Baka lang gamin kay Rita sa studio. Nangingiting komento ng host. But this is me, Krista. Ani Bernard matapos bitawan si Tricia. Ganito ako kalambing sa babaeng magiging bahagi ng buhay ko. Saka pa lamang niya naigalaw ang mga kamay. Hinagilap niya ang remote control sa center table. Pinatay niya ang television. Gusto niyang isiping sinasadya ng binata iyon upang maihatid sa kanya na mali ang kanyang desisyong maghiwalay sila ng landas. Ngunit sa gesture nito kay Tricia, pinalit ng insekuridad ang kanyang puso. Walang dudang mahal nito si Tricia. May binatutunan itong mahalin si Tricia. Posible yung mangyari dahil sa imikling panahon ng pagkakilala silang dalawa, madaling nabuo ang pag-iibigan nila. Sa babae pa kayang magiging ina ng anak nito. Minsan pang umantak ang kirot sa puso niya. Nasa lubong ni Bernard ang bayaw sa palapag ng kanyang pinag-oopisinahan sa MMA. Nagmamadali ka yata, pansin niya rito. Ngitian siya ni Carlo. Nasa bahay kasi si Amanda. Hinihintay niya ako ron. Nagpaalam na ako kay Isabela na hindi ko na siya maihahatid. She's really there. Pasimpleng pag-usisa niya. Yasin pakipapasyal ko siya ngayong gabi. Kaswal na sagot nito. May gumapang na emosyon sa kanyang dibdib.
Okay lang kay Isabela na kayong dalawa lang ni Amandang magkasama. Maunain sa kanyang dibdib. Particular sa babaeng may pangalan na ayaw niyang sambitin. Are you insinuating something? Serious na wika ni Carlo. Ano pa ba ang silbi upang magkaila siya? Winiya na rin upang mabalaan itong saktan. Si Isabela. Leave me alone. Bulyaw ni Tricia sa lalaking kampante lang na nakaupo sa eleganteng one-seater sofa. Why should I leave you alone? We both know that you need me in your life. Nakangising wika ni Homer. Sinulya pa nito ang kanyang tiyan. Pinukol niya ng masamang tingin ng lalaking itinuturing niyang pangungot. Bastard, I don't need you anymore in my life. Gigil na wika niya. Pagkatapos ng panlulokong ginawa nito sa kanya, nagkaroon pa ng lakas ng loob at sabihin kailangan niya ito sa kanyang buhay. Tumayo si Homer at nilapisan siya. Liar, you're going to eat what you said. Nakakalokong tintigan si nito. Aktong sasampalin niya ito ngunit agad itong nahawakan ng kanyang kamay. Oops, that's so fast my lady. Nakangis ka. Wika nito. Oh shit, nasambit niya sa sarili. Nagsimulang himas-himasin itong balikat niya. Naka-nighties lamang siya kaya't damang-daman niya ang kilapot na agad na gumapang sa buo niyang katawan, lalo na nang sapuhin nito ang isang dibdib niya, which easily hardened. Damn this man. Hanggang ngayon alipin pa rin ako ng pagnanasa sa kanya. You want me to stop, my lady? Anas ni Homer na kinagat-kagat ang punong tenga niya. Oh damn, don't stop. His hand slid to the lower part of her body. Paano niya patitigilin ng lalaking nagdulot sa kanya ng walang kahulilip na kaligayahan? Ni minsan ay di niya naranasan sa kandungan ni Bernard. Naikuyong na lamang niya ang mga kamao. Saka pa lamang siya nilapitan ni Tricia ng makaalis ang lalaki. Nagpapaunaw ang tintigan si nito. Please Bernard, let me explain. Aktong hahawakan siya nito sa kamay ngunit agad niyang iniiwas ang sarili. Don't touch me. But please. Bullshit, hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Enough of those lies. Sa pagkatagal-gal niya, humargulo ito sa harap niya. Forgive me Bernard, natukso lang ako. Hindi mo kasi pinahahalagan. Humihikbing wika nito. Don't give me that crap. You cannot fool me anymore. All you need to do is to get out of my life. But how's the wedding? Nangutang na sabi ni Tricia. Hindi na niya kailangang pakaisipin ang sagot. The wedding is cancelled. You cannot do it. Paano nang magiging anak natin? Aakuin ko pa rin ang responsibilidad. You cannot deceive me. Nahalinhanang panlilisik ang mga talitong kanina ay nagsusumango. I swear kapag hindi mo ko pinakasalan, hindi mo na makakikita ang iyong anak. Ilalayo ko siya sa iyo. Or better yet, palalaglag ko ito kapag kinansila mo ang kasal natin. Pananakot pa nito. Noon siya di nakahuma. Ursula, I'll do it, Bernard. May paghamon sa boses ni Tricia nang titigan siya nito sa mga mata. Napagtagis na lamang niyang balang, hindi siya makasagot. Nasaling nito ang kanyang kainaan. Nang payuhan siya ni Amanda, narealize niya ang kalagahan sa kanya ng magiging anak niya. And he hated this girl so much. Ang pambablakamit nito sa kanya ay naghatid sa kanya ng pangamba na kung tutuusin nito dapat maniklod sa kanya dahil sa kasalanang ginawa nito sa kanya. Nahahabag na pinagmamasdan ni Isabela ang bunsong kapatid. Gusto niyang i-comfort si Bernard subalit ito mismo ang nagsabi sa kanya na ayaw nito ng abala. Ilang araw na itong nananatili sa bahay nila ni Carlo. Nakaramdam siya ng galit kay Tricia. How dare that woman na i-blackmail ang kapatid niya? Siya lamang tanging nakakaalam ng lahat. Noong nakarang araw ay lasing na sumugod si Bernard sa bahay nila ni Carlo. Palibhasa siya lang nag-iisang babaeng kapatid nito. Sa kanya lamang ito nakapagtapat. Hindi siya dapat mabigo. Nakasalalay ang kanyang kahiyan. Unang-unay sa publiko. Paano kapag nalaman ng mga ito ang isa sa pinakasikat na modelo sa bansa ay di sisiputin ng kanyang groom sa araw ng kasal at kapag hindi natuloy ang kasal, sino ang kikilalaning ama ng kanyang ipinagbubuntis? Napagtagis niya ang kanyang bagang sa bigla na lamang pagsupot ng nakangising mukha ni Homer sa kanyang balintataw. Go to hell, Homer. Ikaw ang dapat kong sisihin sa lahat ng ito. Muling saad niya sa isip. Napakaboba niya dahil isang taon siya nitong pinaniwala na totoo ang hangarin ito sa kanya. Buong puso't kaluluwa ay binigay niya rito. Nagpakabulag siya ng dahil sa pag-ibig niya rito. Nakilala niya si Homer sa isang modeling banquet. Isa rin iyong modelo. Madali siyang nahulog rito. How could do not fall for him? He got a handsome feature. Hulila nang matuklasan niya ang lahat. Isa pala itong lalaking may pananagutan na. May asawa at anak na ito na naninirahan sa California. Isang kaibigan ang nakapagsabi sa kanya ng lahat. Wala sana siyang problema na makipaghiwalay siya rito. Ngunit nag-iwan ito sa kanya ng isang punla. Nakahanap siya ng solusyon nang dumating sa kanyang buhay si Bernard. Maituturing na tama na ang pag-alis niya sa buhay ni Homer. Dobling swerte ang dumating sa kanyang buhay. Masigit ang kagwapuhan ni Bernard kay Homer. Bukod pa raw nagtatamasa ng kayamanang higit pa sa kanyang inaasahan ng binata. Sinabi niya sa sariling hindi niya pakakawala ng binatang Mondragon.
1 linggo pa lang silang magkakilala, agad niyang ibinigay ang sarili rito. Dapat lang dahil ito ang panananagutin niya sa batang dinadala niya sa sinapupunin. Okay sana ang lahat, ngunit nang ibabaw pa rin sa kanya ang ningas ng unang pag-ibig. Nang muli silang magkita ni Homer, muli nang ibabaw sa kanyang pangailangang sexual sa lalaki. Paano hindi siya makakaramdam ng pagnanasa sa lalaki? Naging napakalamig sa kanya ni Bernard nang malaman itong buntis siya at nabatid pa niyang may babae itong kinababaliwan. Hindi siya nakatis, muli pinatulan niya ang pangsasadyos ni Homer. Isang gabi ng kainitan ng kanilang pagtatalik, nasambit niya rito ang kanyang pagbubuntis. Homer blackmailed her. Kapag iniwasan raw niya ito, sasabihin nito kay Bernard ang lahat, ngunit hindi na raw umabot ang lahat sapagkat nahuli silang dalawa ni Bernard sa akto. She must erase wars in her mind.